Madalas mahilo kahit walang makitang problema sa pangangatawan. Nagpa-check na sa ENT, nagpa-check na sa puso, nagpa-check na sa lahat at sinabi ng doktor walang makita at ikaw ay healthy. Pero bakit ka nahihilo? Okay? So, meron akong i-share sa inyo na napaka-importante, no? Na kaalaman bakit ang tao kahit wala siyang sakit sa pangangatawan, nahihilo siya. Ito yon, no? So meron tayong tinatawag na persistent. Babasahin ko na para hindi ako magkamali, no? Persistent postural perceptual dizziness or PPPD or 3PD kasi tatlo yung P. Okay, ulitin ko ulit. Persistent postural perceptual dizziness. Okay? Itong triple PD or 3PD, usually, nangyayari yan kapag may mga problema sa vestibular. Ibig sabihin, yung balance mo talaga, meron kang vertigo, whatever, no? Doon nang gagaling yan. Pero, pwede rin dahil nagkaroon ka ng panic attack episodes. Okay? Kaya minsan yung mga doktor, wala nang problema sa vertigo to, walang problema. Pero, pwede ka pa rin magkaroon ng 3PD base sa mga pag-aaral. So, babasahin ko na, no? Wag niyong itong kunin na diagnosis. Importante kasi na ma-rule out pa rin kayo ng doktor. Makita talaga kayo kung ano talaga ang problema. Pero, ngayon, pag sinabi nga ng doktor, wala kang problema 100% sa pangangatawan, pwedeng i-consider ito at merong management gamit ang cognitive behavioral therapy. So, paliwanag ko lang explain ko lang. Basahin ko na sa inyo, tatagalugin ko rin para mas maintindihan ninyo. Ang persistent postural perceptual dizziness is a condition that causes persistent dizziness or sense of unsteadiness. Yung parang nagsisway, hindi naman umiikot yung paligid, pero unsteady, para kang matutumba, feeling off balance, no? Symptoms are worsen when lumalala ito kapag nakatayo, naglalakad, being busy, visual environments, for example, sa mga mall, supermarket, traffic. Ayan, ito yung mga anxiety. Looking at moving objects or scrolling on screen. Ayan. Kunyari, moving objects. Ayan, sa akin nangyayari yan pag nagda-drive ako, no? So, it's not, sinasabi dito, it's not simply anxiety. But anxiety often plays a major role in triggering or maintaining it. Kapag may anxiety na maintain yung PPPD mo. Common pattern, ito na yung kadalasan nangyayari. A person experiences an episode of dizziness, vertigo, illness, panic attack, or high stress. Okay? The brain becomes highly alert to balance sensations. So yung utak mo, hypersensitive, hyper-aware, konting ganun lang, nagpapanik ka na kaagad kasi nga takot na takot ka sa hilo. The more na bibigyan mo ng attention doon sa balanse mo at pagkahilo, the more symptoms are noticed. Kasi tandaan niyo kung ano yung binibigyan niyo ng atensyon, mas lumalaki o lumalala. So lalo kang mag-a-anxious, tataas din yung anxiety mo. So yung pagtaas ng anxiety makes the brain even more sensitive at nagsacycle na kayo. Kaya parang araw-araw, nahihilo kayo. Okay, so naintindihan nyo na, ganda, di ba? So ang common symptoms, ito nga, rocking or swaying sensation. Para ka na sa boat. No? Yeah, tama. No? Parang ganun-ganun ka pero feeling lang. Lightheadedness, brain fog, sensitivity to busy environments. Feeling worse when tired, stressed, anxious, or after poor sleep. Yan. So, anong gagawin ng cognitive behavioral therapy dyan? Actually, kailangan lang tanggalin yung takot doon sa 3PD na yon. At dahil nalaman nyo na hindi siya dangerous, kung talagang gawa lang siya ng anxiety, din mawawala yung ating takot
At kung wala na tayong takot, hindi na natin siya masyadong bibigyan ng pansin. Okay? So, pwede ko kayong kausapin kasi ganun lang kasimple ko sinabi yon. Pero parang iceberg yan. Yung iceberg, nakikita mo lang sa taas ng tubig, yung tuktok no nung iceberg, pero sa ilalim niya napakalaking parang isla pa na kailangan ayusin yon, at doon ko kayo matutulungan. Okay, so my name is Jeremy. Klaro lang, hindi ako doktor, okay, hindi ako nagbibigay ng gamot. Ako ay hindi rin ako health professional, pero ako ay graduate ng BS Psychology. At ako ay mayroong Cognitive Behavioral Therapy Certificate from CBT Australia. Nag-aral po ako doon at may certificate talaga ako. Hindi po lahat ng licensed therapist merong certificate. Kahit yung mga doctors, hindi po lahat merong certificate ng CBT. Okay? So, kung gusto nyo makausap, nandito lang po sa taas. Ang kagandahan dito, hindi kayo magsasabi sa akin kung magkano ang kaya ninyo. Pero kailangan fair naman sa akin. Siyempre, kung nyari 100 lang, pasensya na po kayo kasi kinakain nyo rin yung oras ko, no? Iniisip ko rin naman, pang milk tea nyo lang yun, diba? Ngayon kung walang-wala talaga, huwag kayo mag-alala. Kaya nga ako gumagawa ng mga ganitong videos para doon sa mga taong walang-wala talaga at hindi kaya. Okay? Kaya ito na yung magiging buhay ko para tulungan kayo sa mga walang-wala. Pero kung meron naman, at kung wala rin, pwede po mag-ipon. Hindi lang po sa akin, dapat makahanap kayo kung anxiety lang talaga ang diagnosis sa inyo at wala kayong problema sa pangangatawan. Maghanap kayo ng isang practitioner ng cognitive behavioral therapy. Ayan po. Ano po? So, klaro ho nasabi ko na, hindi ako doktor, I'm not even a health professional, pero ako'y graduate ng BS Psychology at nag-aral ako ng Cognitive Behavioral Therapy sa Australia kasi para sa sarili ko talaga yun. Pero sabi ko, sayang naman yung kaalaman ko, ba't hindi ko i-share? Kaya gumagawa ako ng mga videos. Huwag gagamiting diagnosis. Itong ating mga videos, ito po ay reference nyo lang, guide, para lang masabi nyo sa doktor na, oy, may ganito pala ako. Maaring may ganito pala ako. So, doc, please, ganun lang yun. Okay? So, with that, maraming salamat at sana nakatulong. Share the video. Let's talk soon. Ipunan kung hindi kaya. Mas importante ang mental health. Huwag ka muna bumili ng sapatos. Huwag ka muna bumili ng maong. Mas importante yung kaligayahan natin sa buhay, no? Na pwede tayong mag-outing, na nag-enjoy tayo, pwede tayong umattend ng party, mga birthday party, umattend ng mga graduation, no? Kaya natin yan. Okay? Bye!